Hello mga bishi, welcome to my channel. Sa unsay akong buhaton. So, ang ato ang letter sender karon si Indong. So ato ang hatagan sa pagtagad ang iyahang sugilanon. Matod pa ni Indong dire. Ako si Indong, usa sa mga nagpuyo diri sa Cagayan de Oro City. Usa ko ka security guard na ako'y nakarelasyon nga usa ka babae nga minyo. Pero not in good term kuno sila sa iyahang bana. Sukad nga nakita nako siya, naka-like ko niya og I think na in love ko niya, hinungdan nga ako siyang gipanguyaban. To make the story short, nagkakamigyod. Malipayon kay ko kay nauyab naman gyud nako ang babae nga akong gipangandoy. Di lang kay kausa, kaduha o katulumi na hitabo ni Arlene, kundili sa makadagang higayon. Kay kanunay naman siyang musulong sa akong kwarto. Uy, kuya wagod. First time nako nakatilaw og babaeng hawd kaayo sa kama. Mao nga nanganad ko magpangita na ko niya hangtod sa kaadlaw ni Ana nananghid siya na kung muuli una sa ila sa Pagadian City. Uban sa iyang panumpa nga mubalik. Pero pila naman lang kabulan ang milabay. Wala naman siya mi-contact nako. Gisakitan ko tungod kay love nako siya. Gani ako nadungog nga nagbalik kuno sila sa iyang bana. Love nako siya og nag-struggle ko karon. Tabangi ko ninyo, ako si Indong. So muna ang story ni Indong nga ato ang hatagan sa pagtagad, tagaan nato sa ato ang opinion. Well, ang ako masulti nimo Indong nga imo na lang yung kalimtan ang maong babae. Kay ninyo man siya. Yan nga siya nagbalik na sila sa iyahang bana, then itugyan na nimo siya. No, kay ninyo man sila, nagbalik sila. So ayaw na lang pangandoy pa nga mobalik pa siya di nimo. Siguro kato nga time nga naging kamo, gi panakip butas lang kaniya. So mas maayo pa nga imo na lang siyang kalimtan Indong. Kay magunsa man ng sir kag pangandoy sige pangandoy anang babae nga iko ra man kagigamit ato nga time. Siguro kay not in good terms sa iyang bana ato nga time. So iya haranggi himura ka basig himura kanyang panakip butas ug unsa ba iyang purpose. So karon kay tuan na nabalitaan naman kanimo nga nagbalik na siya sa iyang bana. Ang ikaw pod pag hinahinay na lang po kag move on. Kay ra man jud tay laing mahimo Indong, mag-move on man gyud ta. Kay dili na to pwede nga ato siyang bawion kay sa ako nagkikaingon minyo na siya. So malipay ganit tanto ka nagbalik siya dito sa iyang bana. Kay not in good term ra baya. Wala baya nagpasabot nga nagbulag na sila. Not in good term lang. So kato siguro nga time nga naging kamo gihimo ra kaniyang panakip butas. Unya kay siguro nagbalik man siguro ang ilang loob. Kaya siyempre, ang communication na to karon, di ba? Dali lang baya kaayo bisag tuwa sa Manila and then pag humanian na mag-contact sila, constant gyapon ang ilang communication. So, moto nagbalik siguro sila. Mao siguro to nga char lang to niya nga mato siya Pagadian City mo uli. Pero nagpromise sa imuha nga mobalik siya niya. Wa dayto ni balik kay di ay nagbalik na siya sa iyang bana. So, ang imong buhaton nga mag-move on ka na lang gyud. Ayaw na lang pagsigi guna-una ato niya ang imong naon nga nagbalik na sila sa iyahang bana. So ang ikaw, imong unahon ang imong kaugalingon, mag-move on na lang yug ka. Kaya mao ra gyud natong buhaton mag-move on. Pero I know, dili man ana kadali. It's a long process man ang pag-move on. Sayo na ra kaayo ang pag-ingon nga mag-move on. Pero kung ato ni siyang buhaton, dugay kaayo, it takes time. Then dugay jud kaayo, depende sa imong pagpaningkamot. No, naiuban nga mula na og isa ka tuig, naiuban nga 2 years, depende gyud sa imong pagpaningkamot Indong. So ang imong buhaton para dali ka maka-move on, then ayo na siya guna-una ang inyong mga memories, mga pictures guban pa, i-delete na siya for the meantime o dili baka imo sa siyang i-set aside. Then inyong contact i-delete. Mao jud pinaka-importante, i-delete gyud nimo kay para dili ka tintal nga mo kontak kaniya. Mao na siya pinaka the best nga buhaton sa mga taong gustong mag-move on. I-delete ang mga memories, ang mga contact dapat i-delete. Pero katong picture kung sayangan jud ka, pwede ra nimo siya i-set aside. Ay lang siya i-delete. Kaya kung maka-move on na ka, pwede ra na nimo tanaw-tanawon pod, no? Malingaw na lang pod dayon ka sa inyong mga memories, guban pa na dinha. Pero kining mga communication, para sa mga cellphone number,
pasaan ng mga social media accounts, dapat i-block yun or i-delete yun para pagtabang sab sa imong kaugalingon. Kaya kung dili na mo nabuhaton, siyempre mag-expect pa ka nga one of these days mo contact siya nimo. So, mana, dugay jud ka maka-move on, no? Maprolong lang ang agony. So, mas maigyod nga ikaw jud mismo maghimo ka og move. Sakit man siya buhaton nga kalimtan na sa katao, pero at least malipay na lang ka nga nahimo siyang part sa imong kinabuhi. So, para makabaton kag peace of mind, dapat imo na lang jud siyang kalimtan. Mag-move on jud ka. Then, after ni Ana, tiyaga-tiyaga, hangtod nga mabot ang time nga makamove on na jud ka. So, ampo pod, indong, pagsimba pod, or mga kaugiya sa itong labong magagagahom, kung sa'yo angay nimong buhaton, or tabangan kaniya nga makamove on ka para madali ang imuhang healing process. Maorganay angay nimong buhaton, ug maoro na akong matabang indong. Okay, ato ang mahinabi si Tatsuki Pelones aron mahatag og opinion regarding sa problema nimo Indong. Ayan, man si Tatsuki. Tatsuki, unsay kahatag ni mga opinion or tambag ni Indong sa iyang problema? Ang akong ikatambag ni ay manggabi ida Indong, akong ika-advise, akong ikatambag. Mangita na lang kaglain kay katusya na may bana. Mangita kaglain, bakante may ipin, pili ko. bitaw Indong, move on na lang kay naman siya bana. Dapat niya kigbalik siya. Ikaw. So ang siya, ang sayang buhaton nga naglisod man siya kay giwingaw man sa babae kay naglaom lagi siya nga mobalik niya. Wa naman mobalik kay tuan naman din nakigbalik naman sa bana. So para sa imo unsay buhaton ni Indong ang mga lakang ba para maka-move on siya? Ay kuan na lang good move on na lang kuan na lang ang mga problema nimo nya mangita na lang aglain nga kanang babae nga karapat dapat sa imo. Ito ka ng mga dalaga, di ba? Dili na ng minyo, no? Dili ng minyo kay kabalo man jud ka sa minyo nga doon na may tag-iya na makigbalik gyud na kay minyo man, di ba? So mangita na lang kag dalaga. Di ba ka byuda? Tatsuki o byuda man ko. Bitaw, move on na lang doon, mangita kag babae nga karapat dapat sa imo kanang walay kabilinggan sa imo. Kato lang, salamat Indong. Yan, salamat kayo ni Tatsuki sa iyang paghatag og opinion regarding sa problema ni Indong. So na ko research nimo para nimo Indong mga tips ni siya kung saan pag-move on. Ayno nga na istorya na nako ang uban sa imuha, pero mas maayod na nga naapod tayo i-research para sa imuha. So matod pa diri sa akong research. In Tagalog, ang pag-move on ay isang proseso na walang eksaktong timeline. Normal lang sa makaramdam ng lungkot, panghihinayang o pangulila. Lalo na kung ang nakaraan ay naging malaking bahagi ng iyong buhay at araw-araw na sistema. Narito ang ilang praktikal na totoong tips para matulungan kang simulan ang paggaling. Una, tanggapin at damhin ang emosyon. Huwag mong itago o iwasan ang sakit. Kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang. Ang pagtanggap na tapos na ang isang kabanata at ang pag-amin sa sarili na masakit ito, ang unang hakbang para unti-unti itong mawala. Pangalawa, putulin ang ugnayan. No contact rule. So, mo ni akong gisulti nimo kaganina Indong, di ba? Hangga't maaari iwasan ang patuloy na pag-uusap o ang pag-stalk sa social media. Bakit? Dahil ang patuloy na pagsubaybay sa buhay niya ay parang pagkamot sa sugat na pabalik-balik lang. Paano? Maari mong i-mute o i-unfollow o pansamantalang i-block ang account kung ito ang kailangan para sa iyong peace of mind. Pangatlo, bumalik sa iyong sarili. Madalas kapag galing tayo sa isang mahabang pagsasama o pakikipagtulungan, nawawala ang focus natin sa sarili nating pagkatao. Mag-focus sa iyong kalusugan, matulog sa tamang oras, kumain ng mabuti, at mag-exercise. Balikan ang mga hobbies o bagay na ikaw lang ang nasisiyahan. Halimbawa, pagbiyahe gamit ang motor, pag-aalaga sa katawan, o pag-aaral ng mga bagong kasanayan. Pang-apat, pagtuunan ng pansin ang iyong negosyo o karira. Gamitin ang iyong enerhiya sa mga produktibong bagay. Kung may
pinapatakbo kang negosyo o mga proyektong hawak, ibuhos dito ang iyong focus. Bagamat mahirap sa simula dahil sanay kang may katuwang. Ang muling pagtatag ng iyong sariling diskarte ay makatutulong para maibalik ang iyong tiwala sa sarili. Panglima, paligiran ang sarili ng mga tamang tao. Huwag mag-isa palagi. Makipagbanding sa pamilya, mga pamangkin o mga tunay na kaibigan. Ang pagkakaroon ng mga taong handang makinig ng walang husga ay malaking tulong para gumaan ang iyong dinadala. Pang-anim, baguhin ang routine at kapaligiran. Kapag nakasanayan mo ang isang routine kasama ang ibang tao, bawat sulok ng buhay o bawat kilos mo ay pwedeng maging paalaala sa kanila. Subukang mag-ayos o mag-rearrange ng kwarto. Humanap ng mga bagong ruta kapag lumalabas o magsimula ng bagong gawi sa umaga. Pang-pito, magpatawad para sa sariling kapayapaan. Ang pagpapatawad sa kanya at sa iyong sarili ay hindi nangangahulugang tama ang nangyari. Ang ibig sabihin nito ay pinapalaya mo na ang sarili mo sa bigat na nakaraan para makasulong ka sa hinaharap ng walang bitbit na galit o pait. Paalaala, Indong, ang pag-move on ay hindi linear. May mga araw na pakiramdam mo ay okay ka na at may mga araw na bigla kang malulungkot ulit. Ayos lang yan, bahagi yan ng paghilom. Bigyan mo ng pasensya ang sarili. Yan po, Indong, ang mga tips na pwede kong ibigay sa iyo. So sana ay nakakatulong ito sa iyo, ang aking tips na binigay. Ni-research ko yan para sa iyo, Indong. I know na masakit, no? Nakaka-relate ako sa iyong pakikiramdam ngayon, Indong, dahil lahat naman tayo ay naka-experience ng mga ganyan. Maglisod sa pag-move on, nahihirapan sa pag-move on. So lahat tayo naka-experience ng mga ganyan. So ang nangyari sa iyo ngayon, Indong, ay maraming nakaka-relate. So sana ang tips ko ay nakakatulong sa iyo. Maraming salamat.